So in this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-burn ng CD or ng DVD sa inyong Windows 10 computer. Pero kung meron kayong mas mababang version ng operating system kaysa sa Windows 10 or kung yung latest Windows 11, pwede nyo rin i-apply itong procedure na ituturo ko sa inyo. Bago tayo mag-proceed doon sa tutorial, gusto ko lang i-differentiate itong dalawang DVD. So ano pinagkaiba ng types ng disk nila? Meron tayo ditong readable or yung R, and then we have here rewritable or yung tinatawag nating RW. Ano pinagkaiba nila? Yung readable, from the name itself, readable, ibig sabihin, yung mga files na nalalagay mo dito, hindi mo pwedeng i-modify. Readable lang talaga siya. So let's say naglagay ka ng documents, hindi mo pwedeng i-modify yun. Pwede mo lang siyang basahin. Aside from that, consumable yung storage capacity niya. So let's say meron kang 700 MB na readable. Kapag naglagay ka ng 100 MB, ilan yung matitira? 600 MB. So ibig sabihin, meron ka na ng 600 MB na capacity dito since nilagyan mo na ng 100 MB. Ngayon, yung 100 MB na yun na file, kapag dinilit mo yung file na yun, hindi na siya babalik sa original storage capacity na since consumable nga ang readable. So magiging 600 MB na lang. Kahit i-delete mo man yan or i-format mo tong disk na to. Yun yung disadvantage niya. While yung DVD naman, it is not consumable. From the name itself, rewritable, kung meron ka ditong files at gusto mong i-modify, pwede mong baguhin. Aside from that, pwede mong i-delete yung mga files na ayaw mo na. At the same time, pwede mo siyang i-format. Then, babalik ulit sa original storage capacity niya yung rewritable. So, let's say naglagay ka dito ng 4 GB, tapos naglagay ka ng 1 GB. So, ang natira is 3 GB. Pag pinormat mo siya, mawawala lahat ng files, babalik siya sa original capacity niya, which is 4 GB. Yun yung advantage ng isang rewritable. Kaya naman sa presyo, mas mahal si rewritable. Ang readable, isa rin sa disadvantage niya is that kapag nakita na natin yung function na pipiliin natin, kapag nakapili na tayo doon kung siya ba ay like a USB or with a CD or DVD player, yun po yung function na papakita ko sa inyo mamaya, hindi na po natin pwede siyang balikan. Pag nakapili ka na ng function, hindi na pwedeng balikan kasi nga readable lang siya. Unlike dito sa rewritable, pwede tayong mag-erase this, pwede ulit tayong pumili ng function na pwede nating piliin. So mamaya papakita ko sa inyo. Okay, first, ilalagay natin itong CD natin sa ating ROM drive. Ang way ng paglagay niyan, yung makintab na part yung nasa ilalim. Okay, kapag nalagay nyo na yung disk nyo, pag na-notify yan dito, ayun, as you can see, ibig sabihin na-read na siya ng computer natin. So, paano tayo makakapag-burn? Kailangan natin pumunta sa File Explorer. Kapag hindi nyo nakita tong File Explorer, pag hindi nyo nakita yan, pwede kayo pumunta dito sa search box kasi paminsan naka-unpin yan hindi nyo makikita sa taskbar. Pwede kayo pumunta dyan sa search box at i-search ang File Explorer. Ayun, makikita nyo siya. And then, click nyo yan. Mag-o-open yung File Explorer natin. Lakihan lang natin. Ayan, para mas makita natin ang maayos. Punta lang kayo sa this PC. Tapos, hanapin nyo yung drive ninyo. So, ito po ay pag pumunta tayo sa view, siya ay naka-large icons. So, baka magulat kayo iba-iba yung itsura niyan. Ganyan, naiiba kasi yung icons natin. Ayan, ganito yung itsura ng details, list, ayan. Large icons na natin para makita natin ang maayos yung icon. Ayan. Okay, double-click natin yung ating disk. Tapos, makikita natin tong dalawang function. Ito yung sinasabi ko kanina. So, pwede tayo pumili niya dyan ng function kung like a USB ba siya or with a CD or DVD player. Yung this title, ang default niyan is yung date kung kailan mo siya nilagay. Pag like a USB yung pinili ninyo, parang flash drive lang din yung magiging function niya. Kung ano yung function ng flash drive, yun lang din. Pwede natin lagyan ng mga data. Pero kapag pangalawa yung pinili ninyo, pwede kayo makapag-burn. So, yung pangalawa yung gagamitin natin since tayo ay mag-burn. Ang kagandahan dito sa pangalawa, aside sa makakapag-burn tayo, pwede rin natin siyang ilagay sa mga non-computer devices. Kagaya ng mga CD player, DVD player nyo sa bahay, kapag binurn natin yung file, mariread to doon. As well as sa mga, syempre, sa mga computer devices. So, piliin natin yung pangalawa and then click natin yung next. Nasa loob na tayo ng drive. Ayan. Wala po yung laman. So, lalagyan na natin yan ng laman. Hanap tayo ng files. So, halimbawa, itong sample documents. Para ma-burn yan, click natin, left click muna yung file and then right click, tapos send to, and then punta tayo dito. Hanapin natin yung ating disk and then click natin yan. Automatically, masisend yan dun. Punta tayo dito ulit sa this PC. Punta tayo dun sa drive natin, double click. As you can see, andito na yun. Documents na nilagay natin, yung sinento natin. So, yung documents natin na yan po ay hindi pa thoroughly naka-burn sa ating computer. So, nakalagay dyan, files ready to be written to the disk.
ready pa lang to be written to the disk. So hindi pa siya talaga naka-burn. So paano natin yan i-burn? Pumunta dito sa this PC ulit. Tapos, i-right click natin to. Click muna natin, left click, and then right click, and then burn to disk. Pindutin natin yan. Lalabas tong wizard na to. Pwede natin lagyan ng pangalan. And then, recording speed. Kung may mas mataas sa 2 times, kung may 3 times, 4 times, or more than that kayo nakita, yun na yung piliin nyo para mas mabilis siyang ma-burn. And then, click nyo yung next. Okay, wait nyo lang matapos yan. Ayan, medyo matagal tong part na to. Pag natapos yan, automatically, burn na yung files sa computer ninyo. And, yung ating disk drive ay automatically mag-o-open after netong ma-burn. So as you can see, ayan, tapos na siya. Automatically na-eject siya after ma-burn ng ating disk. Okay, so ngayon naman, itry naman natin siyang ibalik. Okay, babalik ko ulit siya. Itatry ko kung makikita natin yung file natin. And tingnan natin kung ano na nakasulat doon. Balik ulit natin siya. Wait natin ma-reach siya ng computer natin. Okay, as you can see, ang nakalagay na dito is files currently on the disk. So, ibig sabihin na burned na yung file natin. Kasi nakalagay dyan kanina, files ready to be written to the disk. Ibig sabihin, ito ay thoroughly burned na sa ating computer. And that's how easy it is to burn a file on your Windows 10 without using any third-party application. Okay, so ngayon naman, tuturuan ko naman kayo guys kung paano mag-format ng disk. Wherein, syempre, pag pinormat natin, mawawala lahat ng laman ng files ng disk na yun. Okay, po-format natin tong disk na to. Punta lang tayo dito sa this PC and then, click natin tong disk natin. Right-click natin yan and then, format. Lalabas tong window na to. Huwag na natin baguhin yung mga nakalagay dyan. Pwede natin baguhin tong label. Pangalan lang yan ng disk natin kung trip nyong baguhin. And then make sure naka-check tong quick format. Kasi kapag hindi naka-check yan, sobrang tagal niyang ma-format. And then click start. And then click OK. Okay, format complete. Then close. Double click ulit natin yung disk natin. As you can see, wala na siyang laman. Ngayon naman, tuturuan ko naman kayo kung paano tayo makakabalik dun sa function na yun. Yung like a USB flash drive at saka yung with a DVD or CD player. Paano ulit tayo makakapunta dun? So, ang gamit natin ni rewritable. So, gaya na sinabi ko sa simula ng video, yung rewritable ay pwedeng bumalik or pumili ulit ng function. So, papakita ko sa inyo kung paano. So, punta tayo sa this PC. Click natin tong disk natin, right click, and then erase this disk. Ito yung sinasabi ko kanina sa simula ng video. Itong erase this disk, makikita nyo yan kapag rewritable yung disk ninyo. Pero kung readable lang, wala po kayong makikitang ganyan. Kaya nga kapag readable yung gamit nyo, make sure na yung function na pipiliin nyo is yung function talaga na gusto nyong mangyari or gawin ng disk ninyo. Okay, so pindutin na natin tong erase this disk, and then click next. Pagkatapos niyan, i-double click ulit natin yung disk natin. And as you can see, nakita ulit natin yung dalawang function na pagpipilian. Like a USB and with a CD or DVD. Take note na kapag in-erase this disk nyo yan, automatically mapo-format din po yan. Ngayon naman, ipapakita ko naman sa inyo iba't ibang way kung paano tayo maglagay ng files doon sa disk natin na i-burn natin. So yung unang paraan na tinuro ko sa inyo is using send to. Ngayon naman, papakitaan ko kayo ng iba pang paraan. Yung isa pang paraan, ito pwede nyo rin gamitin to. Punta tayo sa files na gusto nating ilagay. So halimbawa itong sample, left click natin yan, and then right click, and then copy, and then punta tayo sa this PC, punta tayo dito sa disk natin, double click to open, and then right click, paste. So as you can see, nandun na yung file. Pwede rin naman yung shortcut key. Punta tayo sa documents, halimbawa itong file na to, left click, press and hold control key sa keyboard, press and hold control key, and then press C to copy the file. And then punta ulit tayo sa this PC, hanapin natin si disk, double click natin to open it, and then pindutin natin naman ang control, press and hold control, and then victory V. As you can see, nung pinindot natin yun, na-paste naman yung ating documents dito sa loob ng disk natin.
So ang tawag doon is using shortcut key. Another way is that we can open two separate file explorer, and then mag-open ako ng another explorer, right click and then file explorer to open another file explorer. So dito sa unang window manggagaling yung aking file, and then dito naman yung laman ng disk natin. So hanap tayo ng file. O halimbawa, ito, ilalagay ko dito. Pwede nating i-click and drag dito sa kabila. Ayun, as you can see, nandun na siya. Click and drag. Dalawang file explorer yung naka-open. So that's it. So napakadali lang mag-burn ng CD. Kahit hindi ka na gumamit ng third-party application, you can simply use file explorer. You can simply use the built-in or pre-installed application on your Windows operating system.